Episode 61 na tayo mga kapuso na magandang dilag. Nag-aalala talaga itong si Nani Luisa kasi nga hindi niya makontak itong si Gigi dahil nga nawawalan ng signal. Tinawagan naman niya si Atty. Eric. Inalam niya kung nandiyan na nga siya sa venue. Sabi naman ni Atty. Eric, Ma'am Luisa, nandito na po ako sa lugar pero hindi pa po kami nagkikita ni Gigi. Bakit po? Meron po bang problema? Bakit po ganyan ang boses ninyo? Wala lang Eric kasi nag-aalala ako para bang hindi maganda yung kutob ko dahil kanina nagkausap naman kami pero putol-putol kasi yung usapan namin. Kaya nga hindi ko na siya makontak. Ganito na lang po Ma'am Luisa, kapag nakita ko po siya agad, tatawag po agad ako sa inyo. At napag-alaman na rin naman ni Atty. Eric doon nga sa isang staff na umalis na nga itong si Greta kaya siya nagulat. Samantalang itong si Gigi, hindi niya namalayan na paparating itong si Jared at tawag ng tawag si Jared. Noong nakita ni Jared kung nasa santong si Greta, nagulat talaga siya dahil lang kumandusay ito sa ilog at sobrang sakit ng kanyang binte, hindi siya makalakad o tumupagtayo. Talagang inalayan siya ni Jared, sabi niya, dahan-dahan lang, nandito ako para tulungan kita. Umiiyak si Greta parang bata dahil nga sobrang sakit, iniinda niya yung sakit. Samantala si Mayor Magnus gusto niya malaman kung sino ba talaga yung amo nito ni Donna. Kinakailangan niyang gumawa ng pain or entrapment. Kinakailangan nilang kunin itong si Donna para nga naman lumabas ang kanyang amo sa lunggaan nito. Kasi nga nagtataka talaga si Mayor Magnus paano nga naman nakapasok si Donna sa ganong exclusive na restaurant at paano niya naman manan sina Riley saka sina Allison. Sabi ng tauhan niya, simple lang yan Mayor, baka mayroong malakas na tao na kagaya ninyo na mapera, mayaman ang tumutulong sa kanya. Nagkaroon tuloy ng ideya si Mayor Magnus. Samantala inabot na nga ng malakas na ulan itong sina Greta saka si Jared. Bumuhos agad ang malakas na ulan kaya lalo pa itong nakaistorbo sa kanila, lalo silang nainis. Ngayon talagang nahihirapan maglakad si Greta, ika-ika siya maglakad. Samantalang si Blair nagwawala. Hinahanap si Jared, hindi niya makita yung kanyang fiancé. Kinuusap niya si Jada, sabi, ikaw, halika, lumapit ka rito. Sabi ni Jada, ano po yan Ate Blair? Yak, Ate Blair, o di ba huwag mo nang sabihin niya sa akin? Baka akala ng mga tao dito magkapatid tayo. Ano, nakita mo ba si Jared? Si Jared po ba? Oo, siya lang naman ang fiancé ko, di ba? Meron pa bang iba? Nakita ko po sila Magkasama po sila ni Miss Greta, pinuntahan niya po. Doon po sila dumaan, no? What? Magkasama sila ni Greta? At umuulan pa. Sabi naman ni Donna, nagkakaroon siya ng bonding moment sa mga katrabaho niya. Magliliwaliw daw sila para sa ganun magkaroon naman daw siya ng boyfriend. Sabi naman ni Donna, alam mo, maraming nagkagusto sa beauty ko, no? Itong toxic na beauty kong to. Hindi niya namamalayan, biglang sumugod itong van, close tinted van, at dinampot agad itong si Donna. Tinutukan ng mga baril yung mga kaibigan niya na huwag tutulong kundi madadamay, mababaril sila. Humingi ng tulong yung mga kaibigan. At ito na nga, biglang dumating si Atty. Eric, nagpresenta na tutulungan niya si Blair alang-alang kay Greta. Sabi naman ni Blair, alam mo napapansin ko overprotective ka kay Greta. Alam mo kung may gusto ka sa kanya, pwede ba bakuran mo siya? Sabi naman ni Atty. Eric, alam mo, kilala ko si Greta. Hindi niya magagawa yun na akitin yung fiancé mo. Sa nakikita ko nga baliktad Yang si Jared ang lumalapit kay Greta. Lumalapit siya ilang beses. Alam mo, kilala ko yung si Jared. Di ba pinaakit niya dati si Gigi? Nagawa ka niyang lokohin, di ba? Kaya ngayon maaari niya ulit gawin yun. Kay Greta naman, ulit-ulit niya lang gagawin yun. Manloloko yung fiancé mo, Blair. Sabi naman ni Blair, no, natauhan siya tinamaan siya Sabi niya, so, mag-uusap lang tayo dito habang nakatayo. Sabi naman ni Atty. Eric, no, tara na, hanapin na natin sila. Nandito yung daan. Samantala, inabot na nga sila ng gabi at nakakita sila ng parang isang sirang kubo. Doon muna sila nagpatila ng ulan. Ngayon, kinakamusta ni Jared si Greta at minamasahe niya yung bandang binti nito. Ngayon, naalala ni Gigi yung mga times na natisod siya, di ba? Yung unang beses na hinilot siya ni Jared. Naalala niya, nako Gigi, wag ganyan, masyado kang marupok. Di ba? So sabi naman ni Greta, dito banda sa may bandang na paa, yung masakit. Ngayon, nakaramdam ng pangangati si Greta, nakakatawa to eksenang to Yun pala, merong linta. Dinapuan agad siya ng linta sa loob pa mismo ng miniskirt niya. Kaya talaga sabi niya, inaampas-ampas si Jared, sabi niya, tanggalin mo na, bilis, kadiri. May linta, ano ba yan?
Diba naman to, ang kati-kati. Sige na, bilis na. Syempre awkward. Nasa ilalim ng yung palde. Talagang natataranta si Jared. Kaya tawan-tawa talaga ako. Sabi niya, okay lang ba? Sige na, bilisan mo. Tanggalin mo na. Talagang nagpapanik si Greta Natanggal na niya. Sabi naman ni Jared, o di bang tanggalin mo kaya yung skirt mo? Tinanggal ni Greta yung skirt niya. Para tuloy na nga matanggal ni Jared yung mga linta. Binunot niya. Isa, tapos dalawa. Tapos sabi naman ni Greta, alam mo makatitong dibdib ko Meron nga. Sabi ni Jared, tinuro niya. Meron linta sa dibdib si Greta. So hinubad ni Greta yung suot niya, pang itaas. Para nga naman matanggal ni Jared. Very awkward talaga, sabi ni Jared, no? Ikaw na kaya magtanggal? Hindi na, ikaw na. Nandito na tayo Tanggalin mo na. Kasi tumama na yung linta doon sa may dibdib ni Greta Talagang awkward talaga. Di ba sana kung girlfriend niya, di ba? Kung si Blair sana Kaso si Greta Grabe to si Rob Gomez naka-chancing kay Herlin. So yun, nakuha niya, nahawakan niya. So okay na, sabi naman ni Greta, ikaw, tingin ko ikaw meron din. Kasi ako nga meron Sige na, ubarin mo na yan. Inubad ni Jared yung polo niya. Tapos sumunod naman yung kanyang sando. Inubad din niya yung pantalon niya naka-short naman si Jared Inubad rin niya. Samantalang ito na, nadakip na nga nila si Donna. At kinuha yung cellphone. Sabi nung tauhan ni Mayor, confirm nga po Mayor, ito yung cellphone na ginamit niya pangkuha kina Riley saka kay Allison sa bangayan nila. Dito nakasave sa sa gallery niya yung video. Tinignan yung recent contacts, yung recent calls. Nakalagay doon na Beshi Gigi. So konfirmado na si Gigi yun. So sabi ni Mayor Magnus, maaring si Gigi ang kakuntsaba nito ni Donna. Pumunta ka ngayon sa mental facility, alamin mo kung nandoon pa si Gigi Robles, inutusan niya. Samantala itong si Luisa, nagulat siya kasi meron nagkakalampag ng pintuan. Pinagbuksan niya, mga katrabaho ni Donna humihingi ng tulong. Sabi ng mga babae, dito po kasi sinabi ni Donna na dito raw siya tutuloy. Kaya po pumunta po kami rito sa address na to. Humingi po kami ng tulong sa inyo. Dinakip po yung katrabaho namin si Donna kanina. Close tinted van tapos sakay po ng mga armadong kalalakihan, sabi ni Luisa. Ganun ba? Nagulat siya. Samantala yung taon ni Mayor bumalik na at binalita nga kay Mayor na kumpirmado. Wala nga si Gigi Robles sa mental facility. At si Nurse Angie biglang nawala, biglang nag-awol na sa pagpasok sa trabaho. At wala pang records itong si Gigi Robles. Sabi nga ni Mayor Magnus, sinasabi ko na nga ba hindi talaga mapagkakatiwalaan yung Nurse Angie na yan. So kumpirmado nga, si Gigi ang tumutulong kay Donna. Diba? Sabi niya pahirapan nyo. Kailangan nating malaman kung nasa si Gigi. Kahit anong mangyari, paaminin ninyo. Kailangan mapaamin ninyo kung nasa saan yan si Gigi. Sabi niya. Samantalang ito na, nagkakamustahan yung dalawa. Sabi naman ni Greta, ubarin mo na yan. Ubarin mo na. Sabi naman ni Jared, pwede ba tumalikod na lang ako? O sige, tumalikod ka. Ngayon nakita ni Greta, sabi niya, sabi ko na meron ka rin linta 3 piraso. Binunot ni Greta yung linta sa likod ni Jared. Ngayon, tumila na ulan. Tumila na. Sabi naman ni Jared, nagpapasalamat siya kay Greta. Alam mo Greta, napakabuti mo, maraming salamat sa pagtulong mo kay Allison. Dahil sa iyo kaya nabigyan ulit siya ng panibagong simula na bumangon muli. Tinulungan mo siya na magkaroon ng trabaho. At hindi lang yun, nasa side mo rin si Riley. Alam mo nung mga panahon na depressed siya, nasa down moment siya, nandiyan ka pa rin. Talagang hindi ka talaga mapili sa kaibigan, nandiyan ka para sa side nila. Sabi naman ni Jared, pwede pa patuyin natin itong mga damit. Huwag na muna tayong umalis. Kasi nga, pinipigilan ni Greta si Jared na huwag na umalis. Sabi naman ni Jared, meron naman siyang punto. Aalis siya para humingi ng tulong. Ngayon, babalikan niya si Greta para matulungan kasi nga hindi nga ito makalakad ng ayos. Si Greta naman natatakot na mapag-isa. Sabi niya, dito ka lang. Samahan mo ko. Yun, di ba? So, sabi naman ni Greta, kayo naman kasing mga elite squad, puro kayo away ng away. Lagi na lang kayo nagbabangayan. Hindi gaya ko. Gusto ko kasi world peace. Gusto ko walang away. Gusto ko bati-bati lahat. Sabi niya. Samantalang itong si Donna, talagang nagmamatigas. Sabi niya,
Hindi ko alam kung nasa saan si Gigi. Saka malay ko ba? Kung sino bang Gigi yan? Marami naman Gigi sa mundo ah. Kaibigan ko yan, yung isa kong kaibigan, kapangalan lang niya. Sabi naman yung tawa ni Magnus, hindi ako naniniwala. Nasaan si Gigi, magsabi ka ng totoo kung ayaw mo masaktan. So nagmatigas si Donna, kinoryente siya sa may leeg. Kabilaan, kawawa si Donna, halos may matay na. Nanghina sa sobra, saka pinagpawisan siya ng marami. Umiiyak na siya dito eh. Habang sumisigaw siya, sabi niya, pakawalan nyo na ako. Nakikiusap siya oh. Pakawalan nyo na ako, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Wala, si Gigi. So sinampal siya. Sinampal siya ng malakas. Sabi naman ni Mayor Magnus, bumubulong doon sa may labas ng gate. Sabi niya, sige lang, magmatigas ka lang. Sabi niya. So ito naman, itong dalawang to, sabi naman ni Jared, gusto ba yakapin kita? Kasi napansin ni Jared na giniginaw si Greta. Sabi naman ni Greta, ayos lang kasi sanay naman ako na magpalamig ng ganito. Ginagawa ko naman to lagi kahit na ganito lang yung suot ko. Sanay na naman ako. So nangyari, naging palagi na rin si Greta kay Jared. Way lang to ng pang-aakit niya kay Jared talaga. Diba? Part ito ng mga plano niya. Pero kasi, alam naman natin na ang ating bida is marupok. At si Jared talaga yung first love niya, diba? So hindi naman talaga basta-basta mawawala yun. Hanggang sa tinake advantage na nga to ni Jared, niyakap nga niya itong si Greta para mainitan. Ngayon, sa ginagawa nila, sobrang sweet nila, nahuli sila ni Atty. Eric sa ni Blair. Sabi ni Blair, mga walang iya kayo. Tumayo na silang dalawa. At gulat na gulat, sabi naman ni Jared, Blair, hindi ito yung ibig mong sabihin. Sabi. At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Bukas mga kapuso, episode 62, September 20 na tayo, araw ng Miyerkules. Patuloy pa rin na nagseselos itong si Blair, no? Kina Jared sa kay Greta. Samantala, kinompronta ni Atty. Eric si Gigi, sabi niya, alam ko way lang ito ng mga plano mo para akitin si Jared. Pero nakikita ko sa mga mata mo hanggang ngayon, may pagtingin ka pa rin sa kanya. So, Atty. Eric, selos yarn. Nag-selos siya, no? Samantalang si Gigi, binaliwala niya, no? Pasok sa tenga, tapos labas naman sa kabila yung mga paninermo nito ni Atty. Sungit. Samantala, nakauwi na nga si Gigi sa bahay at nagkita na nga sila ng nanay niya, nagkapatawaran na, nagkasunto na sa madaling salita. Ngayon, meron tumatawag sa cellphone ni Greta na anonymous number. So sabi naman ni Atty. Eric, baka ito yung number na nanggaling doon sa tao na dumakip kay Donna. So nalaman na rin nila na nawawala itong si Donna, di ba? At tumawag nga ito si Mayor Magnus at ang nakasagot ay si Greta. Sabi niya, kamusta ka na? Matagal ka na pala nakalaya. Alam mo, makipagkita ka sa akin kung ayaw mo mamatay ng maaga itong kaibigan mo. Ito yung tanong mga kapuso. May kipagkita kaya si Greta or Gigi kay Mayor Magnus? Yan ang pakatutukan natin sa mga susunod na kabanata ng Magandang Dilag. At kung bago ka pa lamang sa akin channel kapuso, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga kapuso, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.